magandang umaga Metro and Mega Manila. At ito na naman po ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Talaga nga naman kagabi, na-anticipate na ng buong sambayanan ang magiging resulta ng labanan ng TNT at ng Ginebra San Miguel, kung saan nga naman sila ay naglalabanan para sa final round ng best of 7 games para sa PBA Commissioner's Cup. Last Friday kasi talaga nga naman ay para bang talagang sabi ng ilan, nako, mukha yatang raratsadahin na ng TNT dahil mukhang nang manalo sila sa laban nila sa first game ng Ginebra San Miguel sa score na 95 against 89 ng Ginebra San Miguel. Subalit atapat sa makatuwid, diba, kagabi ay mukhang naiba na naman ang kwento at alam mo yon, na-anticipate ng lahat na mukha yatang negosyo na naman ito, ha? Kasi diba naman, nakakaloka. Tinalo ng Ginebra San Miguel team by 1 point ang TNT kagabi sa score na 70-71 against 70 ng TNT. Sabi ng ilan, mukha yatang na-anticipate na nila sa darating na Miyerkules, March 19. Mukha yatang ito ang aaribahin muna ng TNT muli, hindi ba? Kung mag-alternate ang panalo para umabot sa Game 7. Ganun ba yun? Na nakakaloka. Kasi nga naman, di ba, parang kagabi nakakatawa yung labanan na yun na by 1 point talaga. Na alam naman natin na napakalakas ng TNT dahil nga kahit wala si Jason Castro ay nakakayanan naman ni Ronde Hollis Jefferson na buhati ng buong koponan para masungkit muli ang kampyonato. Pero sa darating pa din na final round, diba, sa mga susunod na araw, makuha kaya muli ng TNT ang titulong champion against Ginebra San Miguel? Well, malalaman pa rin natin yan sa takdang panahon, diba? Kapag hindi sila umabot ng Game 7, diba? Kung ito man darating na Miyerkules ay muling kukunin ng TNT ang pagkapanalo para magkaroon ng score na 2-1, diba? Ibig sabihin nun 2 wins and 1 loss, or magpapanalo kuya muli ang Ginebra San Miguel. Naku, malalaman natin yan sa darating na Miyerkules para sa PBA Commissioner's Cup. At sa ibang pang balita, Mare, pasok! Ayun Mare, sa pangalawang pwesto naman, cycling ang ating pag-uusapan. Ay, matagumpay. Gano'ng kaikli? Ganon. Liit. Mare, matagumpay na nasungkit ni Angelica Altamirano ang ikalawang pwesto sa 2025 Byways Cup Stage 4 sa Vietnam. Isang impresibong performance mula sa ating pambato sa cycling ang ating natunghayan. Samantala sa tennis naman Mare, matapos ang matinding laban, nagtapos ang Team Philippines sa Junior Davis Cup Asia Oceania pre-qualifying event. May dalawang set na panalo laban sa Macau. Dahilan upang makuha nila ang pang-10 pwesto sa overall standing. Isa pang balita Mare, siguradong may aasahan tayong aksyon sa darating na 2025 World Athletics Indoor Championship sa Nanjing, China. Dahil opisyal nang nakapasok ang ating kababayan ng Phil-Am sprinter na si Christina Nutt sa 60 meters event. Si Nutt ay pumwesto sa ika-4 na po sa 60 meters event ranking dahilan upang makuha niya ang kanyang slot sa pamamagitan ng top list qualification. Tatapak siya sa track Mare para sa round 1 sa ika-22 ng Marso alas 11:15 ng umaga, kung saan magaganap din ang sa parehong araw ang semifinals at ang finals. Aray, akala ko tuloy yung babalita mo na makakatanggap ng ayuda. Ay, hindi pala ayuda. Hindi. Kung mainit na pinag-uusapan ng mga ayuda na yan na hindi daw dapat ang mga mambabatas na nagbibigay, kundi ang gobyerno. Diba? Pero eto, mas maganda balita ito para mas maging kaastig-astig ang araw mo, diba? Lalo pat pagdating sa mga games, diba? At sa kung ano man ang gusto mong gawin, hanapin, diba? Subaybayan sa iyong mga favorite athletes. Nako, eto magpapabago ng araw mo sa Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus app, astig ka sa sports, diba? Dahil tinanghalang naman sila bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Kung saan nga naman maiibang paraan mo sa pag-i-enjoy ng mga paborito mong laro. Dahil ito rin ang kaastig natin dahil hindi mo na kailangan
pang maghanap ng iba-iba pang app para lang kumuha at makapanood ng iyong mga alam mo yung latest scores, latest events, 'di ba? Sa iyong mga paboritong mga atleta worldwide, lalo na sa mundo ng PBA, NBL, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Ay, Mare, ito magandang balita. Ano yun? Pwede mo ring masubaybayan ang mga live event or live games sa local at international properties sa pamamagitan ng kanilang website. Ay, ang galing. Ayan, at ang kanilang application na syempre mada-download mo sa App Store and Play Store. Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. At wala ka rin dapat ipangamba dahil ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng mga user. At dahil gusto namin na astig ka, astig din ang endorser, Mare, ng Arena Plus. Correct. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Yahoo! At ang Pinoy pride na umaariba naman sa NBA, ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Hahoo! Kaya nga naman, 'di ba? Samahan pa natin yan ang pakikinig ng, alam mo yun, para mas ma-enjoy natin, ng official jingle na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. 'Di ba? Ang Arena Plus din ang official sponsors ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. Kaya naman pangga, i-download mo na ang Arena Plus sa inyong Play Store at App Store at pwede ka rin makapanood, uulitin lang namin ng mga paborito mong laro sa arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sport. Paalala lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Sim pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, hindi kami nagchichismisan. Pangga, huwag mong Uli. sabihing radyo. Sabihin mo. Di ba na nakakaloka? Di ba? Hello pa rin po sa lahat ng ating mga panggana bumabiyahe ngayon at syempre sa lahat ng ating mga nagagwapuhang mga in-drive drivers. Hello po sa inyong lahat. At syempre, wag din natin kalimutan ang mga lalamove drivers at grab drivers na ginagawa tayong, alam mo yun, kasama sa tuwing sila ay mababagot sa traffic, na wala naman na tayong, alam mo yung magagawa kung hindi sabayan. Mari, kumusta ang weekend mo? Ay, ang saya naman. Grabe, doing great. I really had a fun time with Doc Gorgs. Si Doc Gor. Doc Gorgs, ayan, Ayan. nanonood siya. On Wednesday po pala, tabayanan nyo yan ha. Dahil episode 8 na po ng mga bakla. Correct. Diba? Nakasama din natin si Teacher Nelia para sa Women's Month celebration ng Baklita sa podcast. Correct, hindi ba? Siyempre si Gandang Kara. Mapapanood niya yan sa darating na Miyerkules. Pero Mare nung Friday, hindi kita nakasama. Ay, hindi kasi tayo ay nag-cover. Diba? Ng mga libro kasi may papasa. Hindi! Hindi yan ang sinabi mo sa akin. Nagutom ka! Ginutom ka ng pinuntahan mo. Tumahimik ka na. Hindi. Tama na yun. Okay na yun. Huwag ka nang daldal. Kasi, hindi ko na ikikwento kung ano man yung detalye. Kasi yung bakla, nakita ko dahil nagpunta nga ako sa sa opening ng bar ni Miss Aiko. Ayan, sa Huluk. Ayan. Thank you, Mama OG. Sinahanap ka nila. Hello po, Mama OG. Ayan, bawi na lang po next time. Promise. Yan. Napakaganda nung Huluk. Pero eto na nga. Habang kumakain ako ng masarap, ang bakla, nakita ko nag-my day. Sabi niya, gutom na gutom ako. Parang kaya daw niyang kumain ng isang bucket ng chicken. 8 pieces na chicken. Pero anyways, hindi nga. Pero saan ka nagpunta? Hindi, kasi nga naman ating sinubaybayan ang 69 candidates na lalakok nga sa ating Miss Universe Philippines. Diba? Wow. Na bonggang-bongga. Siyempre, nagpapasalamat din naman tayo sa Bingo Plus. Diba? Dahil binigyan tayo ng oportunidad para makasalamuha at makapagtanong ng one-on-one with our Miss Universe candidates Yung vying alam, for the crown. Nag-fasting ka. Oo. Hindi, sanay naman tayo. Pero Mara, Ano? speaking of award-winning kasi syempre, hindi lang naman yung mga award-winning ang pinuntahan mo. Alam mo ba na magiging award-winning din tayo? Sa darating na Biyernes. Pero bago ang lahat, batiin natin, happy birthday daw kay Ellen. Ayan. Sino si Ellen? Asawa ni Chokoy. Ah, Jongko. At happy Ellen. birthday din daw kay Elmina Hasmin de Guzman. Galing yan kay Alvin Tabamo. Alvin! Hoy,
alam mo ba? Ay, bakit? Yun yung apelido Hindi, niya. hindi ano ko yan. Kakilala ko yan. Alvin Tabamo. Oo, O, kababayan ko yun sa Pangasinan. Yes, hello, Alvin. Uy, baka sabihin na nga ano ako Oo. yun po yung talaga yung apelido niya. Oo, hindi Diba? payat mo, kundi taba Tabamo. mo. Hayop ka. Talagang akong pinagbasihan mo. Hindi, apelido niya yun. O bakit? Pero, yun ang kapangga. Sinabi ko bang Cora Tabamo? Hindi. Oo. Alvin, Oo, taba mo. Okay. Mabuti nagkakaliwanagan tayo. Si Alvin po yan. Pero Oo. eto na nga, get ready for the ultimate sustainability event of the year. Ang Nations Builders and Muslim Awards proudly present the Sustainability Festival in Asia. O, diba? Kailan niya magaganap? Join us on March 21, 2025 at 4 p.m. at Okada, Manila for an inspiring celebration of innovation, sustainability, and social responsibility. Correct. Engage with trailblazers in the field, explore groundbreaking solution, and become part of the global movement for a move sustainability world. Ah, More. Yes. Yan, hindi mo. Ba't kasi English? Yung mga bakla kanal. For tickets and inquiries, message their Facebook page at Nations Builder and Muslim Award Oo. or call their hotline numbers. Saan? 8280-8280-2965 or Ayan, 0968-8581-982. ayan. See you there mga pangga kasi may award tayo. Yes, darating na Biyernes po yan. Oo. Thank you so much. Pero Yes. eto, ang ichichika ko, Award-winning Mare. ba yan? Oo, Mare. Mga Kasi- putyo-putyong artista yan ha. Hindi, bigatin. Bigatin? The big one. Ganon. Ay! Tumadagundong, umaalog. The big girl with the big heart. Oo, dahil siya si Alvin. Taba mo. Mamaya Ayan, ka sa akin. Na nakakalok. O hindi ko naman sinabing ang Cora Taba mo. Si Alvin yung binabati ko. O diba? Si Alvin kasi. Oo. Yan. Anyways, eto na nga. Talagang medyo nagimbal ang lahat dahil nga, diba? Nung isang araw lamang ay tuluyan ang pinalabas ng bahay ni Kuya si Ivana Alawi. Sa mga kadahilanang hindi pa rin natin malaman kung bakit, diba? Kung talaga nga ba dahil siya ay celebrity guest lamang, kung kaya't nga naman humantong na sa araw na dapat siyang lumabas or bakit ganun kaikli nga lang ba ang pagsistay niya sa loob ng bahay. Pero marami din naman na naghaka-haka na baka kaya daw ginawa ito ng ABS-CBN ay para makaiwas na rin daw sa pagsita or pagpuna ng pamunuan ng MTRCB kung saan mainit sa kanila ang naturang ahensya. Mainit sa kanila talaga. O, hindi naman kami ganun Oo. kainit. Actually, sa tanan ng buhay ko, Ano? sa tanan ng buhay ko Ano? na pagiging MTRCB deputy, Oo. never pa akong nakagawa Oo. ng mga report na may kinalaman Sa kanila. o sa Hindi, ABS-CBN. kasi siguro Di ba Miss MJ Marfori at saka Oo, diba? at saka si Ana Cerezo ng ABS na kumain ako ng tira-tira ng fried. Oo ate, next time, Oo. huwag kayong kumuha ng pagkain na hindi nyo mauubos. Hindi nyo masyadong Betty May. Hindi mababait yung mga yan, si MJ. Ay, oo At saka nga. si- looking forward. Kasi Hello naman, po hindi sa ka inyo. sumama sa akin eh. Ayan mo na, may next time naman. Nagutom ka Diba? tuloy. Uy, tigil mo yan. Oh, go. Sa iba na alawi ang ano. Oh. Yun na nga, kasi nga, diba, syempre, siguro, umiiwas nga lang din daw. Dahil nga, syempre, diba, alam naman natin na si Ivana talaga ay medyo nagpapakakomportable na sa loob ng bahay kung saan nga naman ang kanyang mga kasuotan ay mga sandong, alam mo yun, malalakihan. Tapos siya ay walang, alam mo yun, suot Branena. na bra. Oo. Na kung saan nga naman, di ba, may mga moments kasi yung sando mga suot nila is parang panglalaki na mga sando na minsan lumuluwa na ang pisngi na kahapon. Ay, Di ba? Yung mga ganon. Po nga pangalawa din dyan, hindi ba? Siguro iniwasan na rin nila dahil nagkaroon nga ng violation si Ivana nung siya ay nasa loob ng PBB house. Ano yun? Nang maligo siya sa garden. Hindi ba? buti hindi siya naglaba. Hindi eh. Naligo talaga siya, Mare. Medyo nung nabasa na siya, bumakyalya na. Yung Oo, ang mga Jugelia? lato-lato. diba? Malalaking lato-lato. Siyempre, di ba, hindi naman talaga nagsusuot. Parang, ano lang yun, parang info patch lang ang suot. Pero mga bakat pa din yata. Naku. Kung parang siyempre on national TV, kung kaya nga naman siguro, minadali. Hindi natin alam kung yun ang dahilan na. Pero yung iba kasi mga tao, yun lang din ang mga, parang sinasabi nga nila na, ay, teka, sandali. Mukhang, alam mo yun, very aware na kaagad ang ABS-CBN. Lalo pa, ipinalabas ito under GMA 7. So, Oo. ibig sabihin na makukall dito, hindi lang ang
ABS-CBN, kundi ang GMA7 Correct. din. Pero, Dalawa silang oo, masuspinde. Ate, ano pang natira? Mabibigyan ng warning. Oo. Na nakakaloka. Kung kaya nga naman siguro minabuti daw, di yung mano ng ABS-CBN na paagahin ang pag-exit ni Ivana Alawi. Nang sa gayon ay hindi na talagang, alam mo yun, tuluyang mapo na kung ano man yun. Kasi may mga araw na napaka-revealing na suot ng ate mo, di ba? Lalo pat yung nag-blouse siya na super strappy lang yung likuran. Na total backless. Oo. Na alam din naman natin ay pinalalabas kasi ito sa free TV channel na kung saan, di ba, mga bata gising pa. Kung mga parang siguro may babala lang na tipong syempre hindi rin maiiwasan. Although may classification naman sa tuwing ipinalalabas ito, pero hindi pa rin maiiwasan na minsan katulad niyan, di ba, na hindi nila sukat akalain na baka kasi lang may mga pumuslit na mga lato-latong Masay China on national TV. Nako, ano pa yan, Mare? Mababaw pa yan. Di ba? Kasi alam mo naman ang PBB, di ba? Ito ay sentro ng pagpapakatotoo. Yun Correct. talaga yung ano nila eh. Yun talaga yung tagline nila eh. Oo. Pagpapakatotoo talaga. Kaya nga naligo siya sa sa garden. Nakatatlong buzzer si Kuya. Oo. Bago siya pumasok sa loob ng bahay, nakakaloka. May mga naririnig ka ba nagmumura sa loob ng bahay ni Kuya ngayon? Sa mga hindi, wala pa naman. Di ba may live yan? Hindi, saan edited yata meron na. Meron. Meron. Kumbaga parang syempre, in-edit out na rin yan on national TV kasi kumbaga parang syempre, yung ipakikita na lang nila is the summary for the day. Pero yung mga naka-masid yata, dun sa parang 24/7 nilang ganyan, ay doon makikita ang lahat. Di ba, na nakakaloka? Kaya nga naman na, nakatutok pa din ang lahat. Pero hindi naman siguro, baka naman kailangan talaga lang umalis talaga ni Ivana kasi nga, Baka yun lang talaga yung binigay sa kanyang ano. at baka may mga commitment pa rin Oo. naman siya na kailangan niyang gampanan sa labas. Kagaya ni Ivana Evelyn, para Oo. maintindihan mo, kasi sabi mo dito, Mm. buti present kayo, laging wala si Tita Cora. Oo. Nice to see you both. Ay, Diba? talaga ba? May Hindi mga naman. commitment din siguro si si Oo. Ivana. Oo. Diba? Tama naman si Maring Palmera, sobrang revealing daw ng mga suot kasi kaya ayan, nagdasal daw sa CR. Uy, grabe ka. Ano ka ba? Ay, nako. Walang paggaganon. Oy, alam mo, Mare, Oo. kung si Ivana ganun sa bahay ni Kuya, nasa TV. Kasi sa mga vlogs naman niya, nakikita Oo. naman natin, di ba? Talagang maiiksi ang kanyang mga suot. Oo, tapos minsan, di ba, sinasabi nga pag natutulog siya, wala talaga siyang suot, di ba? Talaga? Aminado naman siya talaga sa ganyan. Ikaw ba may suot kapag natutulog? Depende. Kapag lasing. Pag lasing. Naalala ko na naman! Pag umuwi ka ng lasing, hindi mo na alam. So parang Oo. iisip ka na lang sa sakit na ng mga buto-buto mo. Kasi Oo. nga, di ba, nakatutok sa yung aircon, lamig na lamig. Buti nga ikaw, ganun lang eh, pag nalalasing. Yung isa dito, di ba? Sa gate natulog. Oo. Habang dinadaan-daanan ng mga tao. Correct, di ba? Pero at least nakauwi ka pa Nakauwi din. naman ako. Nasa gate ka nga lang. Oo. Habang nakabuka ka. Ayun. Pero yun na nga, babakantabayanan pa rin natin dahil mukha yatang interesting ang PBB ngayon. Lalo pa't sinasabi nga ng ilan na mukha yatang ngayon pa lamang nagkakaroon ng comparison na nagkakaroon ng mga issue kaagad ngayon ay ang mga Sparkle team kumpara sa Star Magic team, di ba? Kung mga nagkakaroon ng issue kasi ngayon, itong si Charlie tsaka itong si AZ. Bakit? Di ba? Na nagkakaroon sila ng iringan dahil nga syempre si Charlie talagang nga naman 16 years old at bata. Iintindihin mo yung kanyang alam mo yun, na yung mga pagkaburara, yung paggalaw, yung mga tipong ganyan. Kaya nga napagsabihan ito ni Ivana Alawi sa loob mismo ng bahay ni Kuya. Pero yun na nga, sabi nga ng ilan ngayon, ay hindi natin talagang malaman pa kung sino nga ba ang pinag-iiringan nila. Dahil itong si AZ ay mukha yata nga maghahayaga ng kanyang saloobin at paghanga sa kanyang kapwa kapuso star na si Dustin Yu. Malalaman pa natin yan dahil sa mga susunod na araw, magkakaroon na ng first eviction. Correct, hindi ba? Na nakakaloka. Bakit naman nun, di pa umiinit yung puwet mo sa loob ng bahay ni Kuya, Diba? evicted ka na. Di ba yung mga ganong aspeto? Pero, pagkakayanan pa rin natin yan. Hindi ba? At yan Correct. po muna ang kaganapan para sa ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik, may kinalaman sa di makalakad. Oo nga. Di ba? Kung Hindi si sino man Apolinario yan. Mabini. Hindi ako, hindi. Di ba? Hindi rin Little Mermaid. Hindi po isda yung aming ikikwento. Oo. Kung sino man yan, ay sama-sama pa rin natin makatutukan yan sa magbabalik ng Baklita sa